Saka yung isa pa sa mga hindi ko nagustuhan, okay lang daw. Wala daw problema kung hindi po si Bato nagpapakita. Actually, hinamon niya pa nga yung gobyernong ilabas ang warrant. Kasi kung may totoo daw na warrant, ilabas daw. Bakit ilabas? Wala pa naman yung huhulihin. Ang importante, may information kayo. So it doesn't mean na ilabas mo yung warrant. Ipalabas mo i-post mo sa social media. Not necessarily naman, di ba? Ang importante, nagtago ngayon si Bato dahil alam niya na may warrant of arrest. Naintindihan po ninyo? Alam niya na may warrant of arrest. Kaya nagtago siya. Kasi ganito yon. Paglabas ni Bato de la Rosa, automatic. Pag nahuli siya ng mga intelligence, dalahin talaga siya sa International Criminal Court. Kaya iyon ang dahilan kung bakit si Bato ngayon nagtatago. Sabi ko nga, paulit-ulit yung sinabi sa mga vlog ko, si Bato de la Rosa ay naging hepe ng Philippine National Police. Alam niya yan na not necessary ilabas mo yung warrant sa social media. Alam niya yan. Ang importante doon, may warrant. Ang taong suspect, hindi po magtatago yan kung wala talagang warrant. Kaya nga may warrant, kaya nga siya nagtatago dahil may warrant of arrest. Yung mga nagsasabi na, ipalabas nyo nga, hindi po pwede yun. Inappropriate po yun. Hintayin ninyo kung ipapalabas din ng pulis or ng arresting agency ang warrant. Pero sa punto na ito, hindi po. Okay? Kaya nga, si Aimee, wala daw problema. Makakapagtrabaho man daw po si Aimee. Makapagtrabaho din si Aimee, kasi Bato de la Rosa, makapagtrabaho din kahit wala po sa Senado. Dapat nga ma-expel Pero, poproteksyonan pa rin niya ni Aimee. Baka nga alam nga ni Aimee kung saan nagtatago si Bato de la Rosa. Kaya nga alam niya kung papaano kung na pwede palang magtrabaho. Kaya wala pong problema sa kanya. Siyempre, ang channel, di ba? Kaya nga hindi nag-isip si Aimee. Yung mga senador na pinoprotektahan niya, yung mga pinagamit niya itong mga senador na to, ginagamit niya itong mga DDS, ginagamit din siya ng mga senador na mga Duterte. Yun ang hindi naisip ni Aimee kasi ang kitid ng utak niya simula nung magpakamatay sa kasuporta dyan sa mga Duterte. Okay? So yun po ang katotohanan. So dapat, ako hindi na ako umaasa na magbago yan, matanda na yan Mamamatay na lang yan si Aimee na ganyan ang kanyang political philosophy. Yes, kaya niya nga i-sacrifice pamilya niya, kaya nga niya i-sacrifice yung kapatid niya. How much more pa kaya kayo ng mga Duterte and supporters? Kaya lang, pinapansin lang namin, kasi unang-una, anong pumasok sa utak niya na bakit magpuna-una siya ng mga desisyon na hindi naman siya belong sa executive? Correct? So, ibig sabihin, kung balik na rin natin yung usapan for the sake of argument, dapat nga mag-ingat ang mga DDS nito Alam mo kung bakit? Baka talagang ginagamit nga talaga kayo ni Aimee. Hindi nyo alam na tatraidorin kayo ni Aimee. Pinapasakay lang kayo ni Aimee. Kasi guys, pati nga kapatid niya kaya niyang traidorin. Tapos pag na-corner siya, mahal na naman daw kuno yung kanyang ading. Correct. Alam na ni Aimee yan. Alam niya yung kanyang galawan, kaya kayo dapat mga Duterte and supporters, mag-ingat kayo kasi kapag sa Ilonggo pa, mamalahan kayo o matuyuan kayo kapag nasa Tagalog pa. Umaasa kayo na ano talaga si Aimee sa inyo. Naku, pag nakuha ni Aimee ang kanyang pedestal ng katanyagan o posisyon na inaasam-asam niya, wala kayo. Maniwala kayo dyan. Kasi kami ng mga loyalista, alam na namin yan Kaya limbawa, suportahan niya pa yung kapatid niya. No comment na lang. Comment na lang ako, palimbawa, magsabi siya doon. Kapag halimbawa, umatake siya sa mga Duterte, ang tanong dyan, inatake niya ba yung mga Duterte sa kapag pangawat nila sa pangkaban ng bayan? Wala. May binigay ba siya na assurance sa mga Pilipino na suportahan niya itong mga balak na i-impeach ulit si Sara? Wala. Ganon yun. Ipakita ni Aimee ang pagsuporta niya kay Sara dahil sa usapin ng politika. Sa usapin ng personal benefits.
Ang kawawa dyan balang araw, si Sarah. Pag makuha na ni Amy ang gusto niya, itsapuero na si Sarah. Oh, ngayon, si Amy, kawawa din. Alam mo kung bakit? Pag makuha na rin ni Amy, ni Sarah, ang kanyang gusto, itsapuero na rin yan si Amy. So wala na rin yan siyang makukuha. Okay? So yan po mga kabinggador. No? Talo pa niya si Rudy Baldwin kung manghula. Correct? Siya yung Madam Auring siguro ng Senado. Madam Auring ng mga DDS. O tanungin ko sa inyo mga DDS, anong napala nyo kay Amy? O nasira nyo ba ang Pangulo? Hindi. Mas dumami ang sumuporta sa Pangulo, mas marami ngayon ang galit kay Sarah dahil po sa ang malaking factor doon dahil kay Amy. Correct? O. So wag kayong magalit sa amin dahil sinasabi lang namin kung ano yung nararamdaman namin. Loyalista kami. Kaya kayo mga DDS, mag-ingat kayo kay Amy. Kung ang ibang mga loyalista mag-remain ng pagsuporta kay Amy, eh pues ako hindi. No? Kasi alam mo kung bakit. Hindi maganda, nakatatak sa utak ko yung pangbabastos niya sa kanyang kapatid. O may napala ba yung pangbabastos niya sa kanyang kapatid? Wala. Mas lalo siyang pinagtatawanan. Kaya kung mayroong eleksyon, di mananalo yan si Amy, no? Actually, nag-number 12 na nga eh. Hindi na pa ba ma-realize yan? Tingnan mo yung mga sa paligid ni Amy. Puro may mga masala demonyo ang pag-uugali. Dagdagan pa ng mga DDS. Nagsanib puwersa sila. Pabagsakin ang administration. O, tuwang-tuwa pa nga si Amy na may babalak na magsampa ng impeachment laban sa kapatid niya siguro. No? Sa tago lang. Tuwang-tuwa siguro yan. Ang saya siguro sa pakiramdam ni Amy marinig na mayroong magbabalak na magsampa ng kasong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi kayo magtatagumpay. No? Ang gagawin ni Amy dyan, bantayan niya yung mga magsampa ng kaso laban kay Sara Duterte na impeachment. O haharangan na naman nila yan. Hindi naman yan makakatulog. Mas stress na naman yung super baba ninyo. Huwag kayong magalit. At alam mo sa totoo lang, kapag itapik si Amy, walang DDS na nagtatanggol.